Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang parte man kayo ng bansa, sisiguraduhin namin abot sa inyo ang mga balitang mas maganda pa sa good news. Bawal muna ang nega dahil hatid namin ang mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang Better News ngayong araw, connectivity is key. Kasabay ng nationwide Brigada Eskwela nitong Lunes, nangako si Pangulong Bongbong Marcos na tututukan ito ang pagpapalawak ng internet access sa mga liblib na paaralan at komunidad sa bansa. Umaasa ang Pangulo na magsisilbi itong paraan upang mawakasan ang digital gap sa mga eskwela. Ang mga detalye alamin natin sa report ni Arnold Herrera. Positibo si Pangulong Bongbong Marcos na sa tulong ng internet ay makakamit ang mas progresibo at mas konektadong edukasyon sa mga liblib na paaralan sa bansa sa nationwide launch ng Brigada Eskwela 2025 sa San Miguel, Bulacan. Muling iginiit ni PBBM ang mga hakbang ng gobyerno para sa pagpapaunlad ng pagtuturo at pagkatuto ng mga estudyante. Umaasa ang Pangulo na sa tulong ng Starlink, isang satellite-based internet service provider na karaniwang ginagamit sa mga lugar na mabagal o hindi naaabot ng internet, ay mapapalawak ang kapasidad ng mga naturang eskwela. Kakambalaan niya ng mabilis na internet ang pagkapitalize sa patuloy na ebolusyon ng digital learning tools. Kasama na rin dito ang pag-streamline ng trabahong administratibo na matagal na rin iniinda ng mga guro kasabay na mabigat na teaching workload. We hired 20,000 new teachers so that we have more teachers and also so we can reduce the load on teachers sa mga administrative duties. Tiniyak ni PBBM na isa pa lamang ito sa mga hakbang ng kanilang pamahalaan kaugnay ng panawagan ng mga guro para sa aumento sa sahod, mas magaan na workload at maayos na setup sa mga pampublikong paaralan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pumirma naman ang kasunduan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at ang Early Childhood Care and Development o ECCD Council. Bahagi po ito ng hakbang na reforma sa edukasyon na layong mapalakas pa ang pundasyon ng pag-aaral ng kabataang Pilipino. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayo. Lumagda sa isang kasunduan ng Early Childhood Care and Development o ECCD Council at ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na magbibigay daan sa professionalization ng early childhood care workers. Sa bisa ng Joint Memorandum Circular, maglilunsad ang dalawang ahensya ng scholarship program na magbibigay access sa mga child development workers o CDWs sa mga training, competency assessment at certification sa ilalim ng ECCD Services NC3. Ito ay ayon sa Republic Act No. 12199 o ECCD System Act na layong palawigin ang training at compensation para sa mga child development workers and teachers. Pangungunahan ng TESDA ang pagsasagawa ng training at certification ng mga CDW at pagrehistro nila sa ECCD Services NC3 programs. Habang tutulong ang ECCD Council sa pag-validate ng kanilang eligibility, pagsiguro ng mga oportunidad at may promote ang naturang programa sa buong bansa. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli namang nagsanib puwersa ang Department of Tourism at ang kilalang race organizer na Run Rio para isulong ang sports tourism sa bansa sa pamamagitan ng isang nationwide running initiative na layong pag-ugnayin ang kalusugan, kultura at paglalakbay sa mga iconic na karerang gaganapin mula 2024 hanggang 2028. Narito ang report ni Millie Borja. Muling nagkasundo ang Department of Tourism at ang premier race organizer na Run Rio para itaguyod ang sports tourism sa bansa.
Bahagi ito ng nationwide running tourism initiative na tumatawid sa fitness, kultura at paglalakbay at sasaklaw sa mga kilalang karera mula sa 2024 hanggang 2028. Kasama sa mga ruta ng takbo ang mga paleta ng kasaysayan tulad ng Intramuros, Jones Bridge, Rizal Park at Binondo. Ginagawang paglalakbay ang bawat takbo sa yaman ng pamana ng Pilipinas. Ayon kay Run Rio founder Rio de la Cruz, ito'y hindi lang tungkol sa pagtakbo. Tungkol ito sa pagkukwento ng kultura, tapang at pagiging maalaga ng mga Pilipino. Ito'y nagpapakita ng kanilang layunin na napalakasin ng turismo na may diin sa wellness, sustainability at Filipino pride. Yan naman ay ayon kay DOT Secretary Cristina Garcia Frasco. Dahil sa World Athletics at AIMS certification ng mga takbong gaya ng Manila Marathon, nagbubukas ito ng pintuan para sa Pilipinas na mag-host ng mga International Marathon Qualifier, isang hakbang na magtataas ng sports at turismo ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumida naman sa ginanap na Los Angeles Trade Fair ang ilan sa gawang produkto ng mga agrarian reform beneficiaries mula sa probinsya ng Marinduque, tulad po yan ng Birds Toy at Bag. Sa panayam ng DZRH, inalam din natin ang ilan pa sa mga naging success stories ng DAR Marinduque. Tutukan yan sa report ni James Galange. Ibinida ng ilan sa mga agrarian reform beneficiaries o ARBs mula sa probinsya ng Marinduque ang kanilang mga naging success stories sa pagsasaka at pagnenegosyo. Kabilang na diyan ang pagbida ng ilan sa mga produkto ng ARBs sa nagdaang Los Angeles Trade Fair. Sa programang DAR sa DZRH itong Sabado, ipinaliwanag ni DAR Mimaropa Assistant Regional Director Josefina Lopez ang naging pagtulong ng ahensya sa nasabing probinsya. Mula nang mag-umpisang cooperative po yan, syempre ang mga training po, product development, isa nga po sa product development na tinulungan sila ng DAR, ito pong paghahabi o yung buri products, bag, baskets, ganyan. Gamit ang buri, dito ginagawa ng mga taga Marinduque ang Birds Toy na ine-export pa sa Los Angeles, California. Nadagdag pa ni Lopez ay hindi ito nabibili sa mga lokal na pamilyahan. Hindi po siya available locally. Locally, hindi natin pwedeng, po pwede. Yun ang distributorship arrangement nila. Ayon kay Nemelin Rosales, miyembro ng Kapatirang Marinduqueño de Villa Producers Cooperative, sa kasalukuyan ay nasa 50 ARBs na mula sa kanilang kooperatiba ang nagpo-produce ng buri products sa ibang bansa. Samantala, nangako naman ng DAR na ipagpapatuloy nito ang nasimulang pagtulong sa mga magsasaka at mapaangat ang kita mula sa mga negosyong nalilikha ng kanilang mga programa. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagunita naman ng Prostate Cancer Awareness Month, nanawagan ang PhilHealth sa mga kalalakihan na magpatingin para sa prostate cancer screening. Kasabay po niyan, tiniyak nito ang pagbibigay ng 100,000 pesos C-benefit package para sa gamutan ng low to intermediate risk na kaso ng naturang karamdaman. Narito ang report ni Mili Borja. Sa pagdiriwang ng Prostate Cancer Awareness Month, hinikayat ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang mga lalaki na magpakonsulta para sa prostate cancer screening. Ayon sa PhilHealth, may nakalaang Z-benefit package na nagkakahalaga ng 100,000 pesos para sa gamutan ng low to intermediate risk ng prostate cancer. Maaring makakuha ng benepisyong ito ang mga lalaking nasa 70 years old pababa sa mga PhilHealth accredited na ospital at health facilities. Gayunman, dapat muna silang makipag-ugnayan sa C-benefit coordinators ng piniling ospital para sa pre-authorization bago sumailalim sa operasyon. Layunin ng Prostate Cancer Awareness Month na paigtingin ang kaalaman tungkol sa sakit, mga risk factor nito at mga kahalagahan ng maagang deteksyon. Batay sa Department of Health, ang prostate cancer ang ikalima sa pinakakaraniwang cancer sa Pilipinas at ikatlo sa mga lalaki kasunod ng lung at colorectal cancers. Tinatayang 19 sa bawat 100,000 lalaki sa bansa ang may prostate cancer na nagpapaigsi ng kanilang 6 na taon sa buhay kumpara sa mga babae. Ayon sa mga eksperto, bagaman hindi tiyak ang sanhi ng sakit, ang katandaan, labis na timbang, lahi at family history ay nagpapataas ng peligro sa mga lalaki. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
klinik na nakalutang sa tubig. Yan ang nakatakdang ilunsad ng probinsya ng Pampanga na mapapakinabangan ng maraming residente, partikular na sa mga may hirap at nasa coastal barangay sa naturang lugar. Ang iba pang detalye, tutukan sa report ni Rovic Manuel. Nakatakdang ilunsad ng provincial government ng Pampanga ang kauna-unahang floating clinic sa Pilipinas. Ang naturang clinic on barge na kasalukuyang nakadaong sa Minalin ay nakatakdang magbigay ng mga pangunahing serbisyong medikal para sa mga residente ng Pampanga, partikular na ang mga nasa coastal communities. Ayon kay Pampanga Vice Governor Lilia Pineda, target ng provincial government na maisakatuparan ng naturang proyekto sa ikatlong quarter ng 2025. Sinabi ni Pineda na ang 112 square meter floating clinic ay isang mobile health facility na pinaglaanan ng 28 million pesos na pondo sa ilalim ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program. Ayon sa Provincial Health Office, ang pasilidad ay may kapasidad ng hanggang 200 katao at may mga serbisyo tulad ng laboratory services, gaya ng X-ray at ultrasound, dental services at iba pang minor medical at surgical procedures. Mayroon din anya itong sariling sewer treatment system at water pumping facility upang matiyak ang kalinisan at maayos na operasyon habang nasa ibabaw ng tubig. Dagdag pa ni Pineda, ang proyektong ito ay isang testamento sa pangako nilang tiyaking walang kapampangan ang maiiwan pagdating sa pag-access sa mga serbisyong pangkalusugan at medikal. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinatayang 250 divers mula Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo inaasahang lalahok sa Dive Dawan Festival na gaganapin ngayong buwan ng Hunyo. May tuturing itong isang makasaysayang edisyon ng dive event na ngayon ay unang beses ng pamumunuan ng pribadong sektor matapos ang 4 na taong pangasiwa ng pamahalaan. Para sa detalye, narito ang report ni Rose Babiera. Tinatayang 250 divers mula sa Pilipinas at ibang bansa ang lalahok sa gaganaping Dawin Dive Festival sa June 25 hanggang 29, 2025. Sa unang pagkakataon, pamumunuan ito ng pribadong sektor matapos ang 4 na taong pamumuno ng pamahalaan sa naturang aktibidad. Ayon kay Mayor Galicano Truita, muling binansagan ang dating Dive 7 Festival bilang Dive Dawin Festival matapos mabuo ang bagong Negros Island Region. Inaasahan ding sa mga susunod na taon ay tatawagin na itong International Dawin Dive Festival upang ipakita ang lumalawak nitong saklaw at pandaigdigang partisipasyon. Ang 5 araw na aktibidad ay isasagawa sa pangunguna ng Negros Oriental Divers Association o NORDA. Kabilang sa mga tampok na gawain ang underwater photography competition, coastal at underwater cleanup at isang bagong kompetisyon na gagamit ng mga cellphone para sa pagkuha ng larawan sa ilalim ng dagat. Kumpirmado na ang paglahok ng mga divers mula sa Japan, Korea, Italy at iba pang mga bansa. Ayon kay NORDA President Glenn Carvalho, layunin ng festival na higit pang itaguyod ang Dawin bilang isa sa mga pangunahing diving destinations sa bansa at sa buong Asia. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman tayo pagdating sa mundo ng palakasan. Matagumpay na nakompleto ng De La Salle College of St. Benilde ang 4-peat sa NCAA Women's Volleyball. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Millie Borja. Patuloy ang paghahari ng De La Salle College of St. Benilde sa NCAA Women's Volleyball matapos talunin ng Colegio de San Juan de Letran sa isang straight sets win sa Game 2 ng Season 100 Finals sa PhilHealth Center. Sa panalo, nasungkit ng Lady Blazers ang kanilang ika-4 na sunod na kampyonato mula noong Season 97 noong 2022. Sa ikatlong set, dumaan sa mainit na palitan ang dalawang kupunan na umabot sa 8-all bago pumutok ang 4-0 run ng Benilde sa pamamagitan ni Zam Nolasco at Michael Go. Hindi na pinakawalan ng Lady Blazers ang kalamangan at umabante sila sa 19-14 habang tumulong din sa opensa si Rielen Estoque at Aya Densing. Sinubukang humabol ng Letran sa pamamagitan ni Niken Colendra na nagbuhos ng late game points para ilapit ang score sa 24-19. Pero si Christy Ondangan ang tumapos sa laban. Umiscore si Ondangan ng 13 points mula sa 10 attacks, 2 blocks at isang ace. Nag-ambag din si Clyder Katarig ng 11 points, habang ang 2-time MVP na si Micah Go ay nagtala ng 9 na puntos at 9 na receptions at pinangalan ng Finals MVP. Pinangunahan naman ni Vanessa Sari at Giodel Nitura ang Letran na may 12 at 11 points. Matatanda ang sinimula ng Benilde ang kanilang championship streak noong Season 97 at ngayon ay matagumpay na nilang nadepensahan ng corona sa ika-100 season ng NCAA.
Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman tayo para sa Filipino Elf. Sa Oktubre kasi dadalhin ng K-pop group Super Junior ang kanilang Super Show 10 sa Pilipinas. At para naman sa mga sumbaybay sa K-drama na The Trauma Code Heroes on Call, humanda na po dahil bibisita rin sa bansa si Dr. Beck o ang South Korean actor na si Joo Ji-hoon. Ang The Better News sa mundo ng showbiz, tutukan sa report na ito. Philo Elves, magbabalik Pinas ang legendary K-pop group Super Junior. Sa October 4, kasado ng Super Show 10 ng Suju sa Mall of Asia Arena. Ito ay bilang pagdiriwang ng kanilang 20th anniversary. Ang Super Show 10 nakatakdang mag-kick off sa Seoul, South Korea sa August 23. Sa ngayon ay wala pang inilabas na detalye pagdating sa seat plan at ticket prices ng kanilang Manila concert. Huling nasa Pinas ang Sorry Sorry Hitmakers noong 2022. Samantala, ang isa pang bibisita sa Pilipinas ay ang South Korean actor na si Joo Ji-hoon. You heard it right! Taas kamay ng mga nahumaling sa karakter ni Dr. Beck sa hit medical drama The Trauma Code Heroes on Call. Ang Juniverse in Manila nakatakda na maganapin sa August 2 at the Newport Performing Arts Theater. Magulita na si Joo Ji-hoon ang itinanghal na Best Actor sa nagdaang Beksang Arts Awards. Bukod sa The Trauma Code Heroes on Call, ilan pa sa mga pinagbidahan nitong serye ay Kingdom, Love Your Enemy at Princess Hours. At yan ang mga balitang hashtag Pampag-Good Vibes para sa inyo. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Dala pa rin ang mga balita at tiyak magpapa-feel better sa ating lahat. Para naman sa mga live streamers sa website, palagi lang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na kwentong hatid ay good vibes, alam niyo na po yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman wag mo na itong ipagkait sa iba. Hashtag Good Vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.